Saka punta to the moon. Paano kung yung moon pumunta sa'yo? Shit. Nagsimula ang storya sa taong January 12, 2011. May mission ng mga astronaut na si Brian, Marcus at Jacinda para mag-repair ng satellite sa outer space. Pero nagkaroon ng problema yung spaceship nila at bigla silang sinalubong ng mga maliliit na maitim na parang nanobots doon sa Big Hero 6. Napahiwalay si Marcus at nahanap din ni Brian na nahimatay si Jacinda. Jacinda, wake up! Late ka na sa first subject natin. Sinubukan niyang kontakin si Marcus pero hindi siya sumasagot. Sinubukan niyang hanapin pero hindi talaga makita kaya wala silang choice kung hindi umuwi. Habang di nila alam, yung sumalubong sa kanila kanina ay nag-uukay na pala sa moon. Kwento ni Brian yung mga nangyari kasama si Jacinda bilang witness kahit tulog lang naman siya pagtapos ng impact. Pero di sang-ayon yung NASA sa kwento ni Brian at naniniwala sila na human error yung nangyari. Kinahiya siya nung NASA at hiniwalayan siya ng asawa niya pagtapos kunin yung bahay nila. Kawawa naman. Ngayon, 10 taon na yung lumipas, makikita natin si Casey na pinasok yung University of California. Gumamit siya ng computer para gamitin yung telescope para makakuha ng impormasyon tungkol sa moon. At maya-maya, pumunta siya sa isang fast food para magtrabaho. Nakakuha siya ng email na nagpapatunay na legit pala yung naobserbahan niyang kakaibang nangyayari sa moon. Kaya tinawagan niya yung NASA para ibalita pero nireject lang siya. Parang yung crush ko nung high school. Nakakuha si Casey ng dyaryo at nakita na malapit na yung astronaut day kaya naisipan niya pumunta para makita niya si Brian. Sa pag-aantay, dumating na rin si Brian. Sinubukan ni Casey ipakita yung research niya tungkol sa moon na papalapit sa Earth. Siyempre, iniisip ni Brian na nababaliw na si Casey kaya maya-maya lumapit na yung mga security at bago umalis, tinapon niya yung mga papel kay Brian, hoping na baka basahin niya mamaya. Ngayon, pumunta si Casey sa nanay niya na may Alzheimer's. Kung hindi nyo yun alam, yun yung mga taong mabilis makalimot kaya nakakalungkot na makita si Casey na nakalimutan na ng sarili niyang nanay. So sad. Ngayon, si Jacinda ay isa na palang commander sa NASA at ibinalita sa kanya ng mga kasama niya na wala na sa tamang pwesto yung moon at dahil yung moon at ang Earth ay malapit na mag-meet up para mag-bebe time. Napansin din nila na may malaking wrong hole sa moon. Ngayon si Brenda, yung dating asawa ni Brian, tinawagan niya si Brian tungkol sa anak nilang si Sunny dahil ineresto siya habang binabalita. Pumunta siya sa korte pero dahil nakipagsagutan siya sa judge, pinospone muna yung hearing ng 1 linggo. Kaya 1 linggo din sa bilangguan yung anak niya. Sinubukan niya pang suhulan yung judge para pakawalan yung anak niya, which is illegal, kaya hindi pumayag. Nagkaroon ng press conference yung NASA at sinabing wala silang dapat ikatakot pero alam ni Jacinda na nagsisinungaling sila. At alam din ng ibang tao kaya nagkagulo silang lahat. Kaya inaksyonan agad ng NASA na magpadala ng rocket papuntang moon para imbestigahan. Pero nakakagulat, nandyan na naman yung parang ahas at pinatay yung 3 astronaut habang pinapanood. Nakita naman ni Brian sa balita na ang moon ay isang orbital structure na hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. At nakita niya din yung website ni Casey kaya pinuntahan siya para pag-usapan yung mga nangyayari. Binanggit ni Casey na matagal na niyang pinag-aaralan yung mga planet at naghahanap siya ng mga megastructure sa solar system. At nagkataon na yung moon ay isa palang megastructure. Maya-maya nagkaroon na ng tsunami kaya nag-evacuate sila para makasurvive. Ngayon dahil sa mga nangyayari, yung katrabaho ni Jacinda ay sumuko na kasi nawalan na ng pag-asa. Sinubukan siyang kumbinsihin na pwede pang lumaban pero biglang nag-walk out. Kaya hinanap mag-isa ni Jacinda yung lumang video nila nung nakaraang mission at nakita yung maitim na bumunggu sa kanila. At nagulat siya na makita niya si Holden Field, yung tagabantay ng mga files at meron siyang alam tungkol sa nangyari sa moon noong 1969. Pero dahil sumusunod lang siya sa utos, hindi niya pwede ikalat yung mga impormasyon. Maya-maya sa isang meeting kasama yung mga general, nag-propose sila na gamitin yung mga nuclear weapon para pasabugin yung moon. Obviously, di nagustuhan ni Jacinda yung kagaguhan nila kaya nagkanya-kanya na sila. Ngayon, kinausap na naman ni Jacinda yung ex niya tungkol sa isang EMP na nagngangalang Zulu X-Ray 7 at naniniwala siyang maililigtas yung mundo gamit yun. Pagdating nung gabi, may mga sundalo na dumating sa pinto nila Brian at pinapatawag daw sila ng NASA. Nag-reunite na naman yung dalawa at nagplano na patayin yung sumasalubong sa kanila dahil yun yung dahilan kung bakit lumalapit sa kanila yung moon. Kinuha nila yung lumang spaceship sa museum, nakuha nila yung EMP, nagagamitan nila sa mission at pinakawalan na yung anak ni Brian na si Sunny para makapag-usap sila bago yung launch. Maya-maya naman bigla nagka-earthquake kaya nasira yung isa sa mga engine. Kaya napilitan na lang si Jacinda pauwiin yung mga trabahante dahil kansilado na yung mission. Pero sa dulo, nagbago din yung isip nila. May mga nagpaiwan pang trabahante at tinulungan sila mag-take off habang may paparating na tsunami. Kaya pumunta na sila sa helicopter kaso nakakalungkot dahil hindi sila umabot.
Nakaangat na din yung rocket kahit munti ka ng maanod ng tsunami. Pero maya-maya namatay yung kanang part ng rocket kaya tumabingi yung trajectory nila. Pero dahil kay Brian, nagawan niya ng paraan at finally nakalabas na sila papuntang outer space, pare. Sheesh! Pero bago sila pumunta sa moon, nagpa-full tank muna sila ng gas at sa nakikita natin mukhang nahuhulog na yung mga bato na galing sa moon papuntang Earth. Tapos sa grupo nila Sunny, bigla silang hinold up ng isang grupo. Kinuha yung sasakyan nila pero buti na lang may naitago siyang baril. Nag-decide silang maglakad hanggang sa nahanap nila yung village na tinitira ng stepdad ni Sunny na si Tom. At maya-maya, nakita din nila na maraming ng bulalakaw ang pumasok sa Earth kaya delicates nang lumabas, pare. Umabot sila sa village pero bigla silang binaril ni Karen kasi di sila taga doon. Pero buti na lang dumating si Tom na stepdad ni Sunny kaya pinapasok sila papunta sa bahay. Pinag-usapan nila na pumunta sila sa Colorado. Yung tatlo naman sa outer space nakaabot na sa moon pero bakit wala pa rin si Flo G? Inulog nila yung EMP pan-distract doon sa mga maitim na nanobots pero bago i-activate ni Brian, biglang dumiretso sa kanila. Naghahanda para kainin yung spaceship. At napansin nila dahil pala yun sa cellphone ni Casey kaya sinira nila. At buti na lang hindi natuloy yung pagmukbang sa kanila. Ngayon nag-usap sila na magmadali na dahil within 2 hours magpapadala na ng nuclear weapon yung military. Kaya agad silang pumasok sa wrong hole hanggang sa makaabot sila sa pinaka-core. At na-amaze sila sa mga nakikita nila lalong-lalo na si Casey na tama sa kanyang teorya tungkol sa moon. Maya-maya bigla silang hinabol ng mga nanobots at automatic na nagdadrive mag-isa yung spaceship nila. Bago sila maabutan, bigla silang hinila papasok sa isang daan at biglang sumara kaya di nakapasok yung humahabol sa kanila. Pero nahimatay din yung tatlo pagtapos. Ngayon si Tom at Sunny naman, paalis na sana pagtapos kumuha ng oxygen tank pero bigla silang sinalubong ng mga nang hold up sa kanila kanina. Pero dahil sa tinago niyang baril, nagawa nilang umalis. Pero bigla din silang hinabol at ang dami na nangyayari sa paligid, nasisira na yung daan, pero pinilit pa rin nila hanggang makatawid sa kabila. At para doon sa mga naghahabol naman, rip, na makaligtas sila, napansin nila yung mga nauhulog na ibon dahil sa pagnipis ng oxygen. Sinuot na nila yung mga oxygen masks para maghanap ng ligtas na lugar. Ngayon gising na yung dalawa at napansin nila na di na nila kailangan suotin yung mga helmet para makahinga. Pero nakita nila na nawawala si Brian. Sa paglalakad nila, naisip ni Casey na parang may tumutulong sa kanila. Si Brian naman nasa isang kwarto tapos puti lang lahat. Nakita niya yung parang hologram nung bata pa si Sunny. Tapos pinapaliwanag yung mga nangyayari tungkol sa moon. Sinabi na bilyong-bilyong taon na ang lumilipas, may mga tao na palang nagkaroon ng advanced technology na sa sobrang advanced nagkaroon ng sariling utak kaya nagsama-sama yung napakaraming nanotech at pinatay lahat ng mga nabubuhay. Pinakita na yung moon na isang structure na ginawa lang din pala ng mga tao at naganap ng sariling solar system para bumuo ng panibagong buhay kaya pinapakita dito na ang moon ang gumawa sa planetang Earth. Ngayon, sinabi kay Brian na kailangan ng tao para palayuin yung mga nanotech para makabalik na sa pwesto yung moon. Nahanap na nung dalawa si Brian at pinaliwanag na kasama sila sa isang intergalactic war kaya wala silang choice ko hindi humanda sa pakikipaglaban. Nakabalik na sila sa spaceship na nirepair din pala ng mga AI pati yung EMP nila na upgrade na rin para patayin yung mga nanotech. Ngayon sa Earth naman makikita natin si Tom kasama yung anak niya na naubusan ng oxygen tank kaya binigay ni Tom yung kanya. Pero maya-maya nag-collapse na si Tom at binawian na ng buhay. Eps in the chat. Di na malaya ng grupo na di nakasunod si Tom kaya nag-decide si Sunny na hanapin siya dahil unti-unti nang bumabalik yung oxygen. Maya-maya nabagsakan si Sunny ng puno pero buti na lang dahil sa gravity ng moon natulungan siya ng kasama niya at nakabalik sila sa kuweba bago maabutan ng avalanche. Pinakita yung iba't ibang lugar na nasira dahil sa moon kaya nag-decide na yung president magpadala ng mga nuke. Pero buti na lang dumating si Doug at nagtiwala sa ex niya na nasa moon na maliligtas nila yung Earth. Ngayon nagpahabol yung tatlo sa nanotech. Pinaghahanda si Casey para dun sa EMP. Nagbabalak magsakripisyo si Brian dahil nagde-detect ng human life yung mahabol sa kanila. Kaya magpapaiwan siya kasama yung EMP. Di pumapayag si Jacinda sa plano niya. Kaya si Casey na mismo ang nag-decide na magsakripisyo. Nagpaalam siya at sinabi niya kay Brian na balitaan ng nanay niya na isa siyang bayani. Kinain na yung rover kung nasaan si Casey at pinasabog na yung EMP. Kaya finally, natalo na nila yung kalaban. Nakababa na yung dalawa at nakitang sira-sira na yung mga nasa paligid nila. Pero grateful pa din sila dahil unti-unti nang bumabalik yung moon sa pwesto. Pati yung panahon ay bumabalik na din. At maya-maya, sinundo na sila ng helicopter kasama yung pamilya nila. Ngayon sa loob ng moon, nandun pa pala si Casey sa loob. Nakikitang kausap yung imahe ng nanay niya at gawa ng AI. Patay na pala talaga siya at isa na lang siyang konsensya na parte ng moon at nandoon na lang siya para tumulong na muling magbuo
ng magandang future. And that is the end of the recap. Maraming salamat sa panonood. Meron kaming Discord. Like and subscribe. Milko Shako Auto.